hello. Say hi. Hi! So yun na nga, so for today's vlog, we're going to... Taiwan! Ay! We're going to Vietnam! And we are boarding! Finally back! Oh, that's our plane! Come on! Bye, bye! And we just got here in Ho Chi Minh! So ito na ka, kasi meron na kaming eSIM, so naka-install na sa phone namin. So syempre pag land, inactivate na namin yung line. So pag-activate ng line, so yung contact ko dun sa reservation namin sa apartment, may message na check-in instructions. Nung chinek ko yung check-in instructions, chinek ko yung address ng hotel, iba yung apartment, yung address ng apartment. Nag-book kami for District 1, pero yung address na nilagay niya dun sa confirmation o dun sa check-in instruction is District 4. Ayoko, pero hindi ko alam paano gagawin kasi wala, hindi ko alam yung paano pag hindi namin tinanggap yun. Tapos wala naman palang room dun sa District 1. Ewan ko, wait lang. Andito kami sa immigration. Wait lang. Babay na muna. Bawal. 15 GF. Saan ba yung mga columns? Saan sa labas? Sa labas ka na. Ay, oo nga, mag-withdraw tayo. Sa labas na lang. Ay, yan pala, on point pala siya. So, nandito na kami ngayon, naghahanap lang kami ng ATM machine or ATM. And then, kaso wala pala kaming ATM card. Hinahanap namin yung 15 GF column kasi nandun yung pick up Labas namin. kayo dyan. Sa labas Pala, tayo. seven pala. Sige, Jay. Lead the way. Ang init, Earth. Ang init. Mamaya ko kikwento yung aberya namin sa apartment. Diyos ko, Lord. Super Junior. Yun eh. Oo, baka darating si Super Junior. Ah. Mag-interview ka ng mga tao dito. Sige. Dali ako. Who's coming? Excuse me, who's coming? Super Junior is coming today? Yes. All of them? Yes. Wow! Sorry. Darating si Super Junior today! Doon lang tayo sa hotel nila. Kaya na natin yung service nila. Ayan na ang 15 GF. Katabi ng Burger King. Baka ito yung Wait lang, hindi ko... Ang dami pa namang scammers dito, lalapit sa'yo, sabihin. Lalapit sa'yo, sabihin. Okay, sila siya yung yun. pick up, pero Ito na nangyari, hindi. sabi dito na, oh my God, flashback. Oh. Roll VDR. Tingnan natin. We are here. Waiting lang kami sa pickup namin here sa column 15 GF. Say hi. Ay, anong oras na ba? It's 9:50 PM. So ito yung terminal nila dito sa Ho Chi Minh. Ayan. Parang Terminal 3 sa Naiya. Say hi! Super Junior, yun na! So ang gagawin natin tonight, since bukas naman lilipat din tayo ng hotel, so hindi natin kailangan mag-unpack. Oo, yung Alam niyo yun? ang tulog lang, tapos pang ano. Oo, so ang gagawin natin, pagdating sa apartment, lapag ang mga gamit, Oo. labas, Okay. rampa, masu. Kain muna. So okay ba kayo dun sa ganung plano? Ang ganda ng plano mo. Hindi tayo mag-unpack kasi lilipat din naman tayo ng apartment tomorrow. That's our service! Let's go! Hindi ko lang alam kung uso ba dito ang tip-tip. Kasi ang sabi sa akin, huwag ko raw siyang bayaran kasi yung sa apartment yung babayaran natin. You're sending us to Rivergate apartment? Right. Paano kaya yan eh? Rivergate. Ayun, nainis talaga ako. Kasi dapat sa International Plaza. Nilipat kami.
Nice. Jollibee, ay na. Ang buhay dito, oh. Buhay na buhay. Ito na yung kanilang ano. Diyan na yung Bentan Market eh. Ayan, ha. So, ang tagal. So, 15 minutes na kami naghahantay dito sa Building B. So, actually, dapat doon kami sa Building A. Pero, kailangan namin kunin yung key sa staff dito na nasa Building B bago kami punta doon sa room namin sa Building A. Ang tagal. Tapos, yung isa naming katabi doon, yung mga Indians yata sila or Pakistani, wala silang room tonight. So, parang nag-book na rin sila. Parang nagbayad na rin yata sila. Tapos, pagdating nila ngayon dito, fully booked itong building na to. So, kawawa. Wala silang masustayan. At least kami, parang okay na rin nangyari sa amin kasi hindi dapat kami dito eh. Dapat doon kami sa International Plaza, doon sa malapit sa District 1. Ito District 4. Ngayon, hindi ko alam, siguro hindi pa available yung room namin doon for tonight. Kaya dito kami pinapag-stay for our first night dito sa Riverside apartment. Tapos tomorrow, lilipat kami dun sa International Plaza. Basta ang gulo nila dito sa Vietnam. Ganon yung proseso nila. Tapos ang tagal, wala pa yung magbibigay sa amin ng key card para makapasok kami dun sa Building A. Kaya pa kami dito. And habang hinihintay natin siya, no, punta muna tayo sa 7-Eleven. Yes, 7-Eleven. Tignan natin kung ano makikita doon. At sana may ATM para makapag-withdraw. Wala kaming pera. Wala pa kaming pera. Pero sana pwedeng credit card din sa 7-Eleven. Yes, of course. Kapag 11 o'clock na, nagagutom na ako. GS25 Grocery. Magkatabi sila ng 7-Eleven. Ayan. Let's check kung may makakain. Ano yan? Ay, may barbecue. Oh, merong banh mi. Ay. Ba't sila na kabihis babae? Kabihis babae sila. Wait lang. So ito na nga ang season 2 ng aming apartment serye. So bibigyan kami ng dalawang apartment units. Yung isang unit, 2 bedrooms, at yung isa studio. Pag iwahiwalayin kami, naiipit lang daw siya kasi inutusan lang daw siya ng manager niya na hanapan kami ng apartment. Tapos sabi niya ngayon sa kanya, ngayon lang na meron na raw available na 3 bedrooms. Sabi ko, ba't ganun sila paiba-iba? Grabe itong first night namin. So dito raw kami. This is 2408. Wow. Yan, maganda naman yung temporary apartment. Temporary apartment. Just for tonight daw. Tapos tomorrow, lilipat kami dun sa totoong apartment na binook ko. So, dito muna kami for the meantime. 3 bedrooms din naman. Sino dito? Sila Mike? Kami. Tapos, oh, ganda na CR. Nice. Sa tayo, B? Dito? Grabe. Amoy Yossi ba? Amoy na amoy Yossi. And third bedroom. Ganda ng view na may CR. Ayan, so naka-freshen up na kami. Ano na, 1:57 a.m. So 2 a.m. na. 3 a.m. na actually sa Philippines, kaya antok na kami. So anyways, so yun na nga. So kwento ko lang yung apartment experience namin. So, di ba sa Agoda o sa Booking.com, may mga hotel options, yung payment options. Pwedeng pay now pero cancelable, refundable, merong pay later na i-charge ka mga days before yung check-in date mo, or meron din na pay at the property or pay at the hotel. So yung mga reservations namin, actually buti na lang, marami akong reservations na binook months ago. Siguro mga 3 yun. So, lahat sila pay at the property, which is good kasi
kunyari, magkakaiba yung locations ng mga apartments na yon. So, pag nakapag-decide ka kung saan mo gusto magstay, so pwede mo i-cancel yung iba. Hindi ka naman matcha-charge kasi nga pay at the property. Babayaran na lang pagdating mo dun sa property. Marami kaming nababasa na yung pag dumating sila, walang apartment, ganyan, wala yung reservation nila, nag-fully book, nag-overbook yung apartment, ganyan. So, apparently nangyari sa amin. Siguro mas safe yung mga reservations kung hotel. Kasi syempre, may sarili silang inventory. So, pag pinost nila yung mga rooms nila dun sa Agoda o sa Booking.com, yun na yun. Siguro yung mga apartments, yung mga Airbnb, may mga agencies din sila na yung mga agencies ang nagpo-post dun sa third-party website. So, hindi ko alam paano nila ginagawa yung inventories nila, kaya nangyayaring nag-overbook sila, nagkakamali sila ng schedule or what. Kung mga dalawa lang kayo, or basta smaller group, pwede kayo mag-hotel. Pero since kami, 6 kami, mas gusto namin may common area. So, mas maganda yung apartment, mga Airbnb. So, anyways, yun nga. So, pag land namin kanina, nakareceive ako ng message sa WhatsApp nung contact ko dun sa property na sinabi na for tonight, sa Riverside kami magsistay. So, sabi ko, ba't ganon? Sa International Plaza yung reservation ko. Tomorrow daw, lilipat kami sa International Plaza. So, parang ang haggard. Kasi District 4 tong Riverside, yung International Plaza, District 1, which is yung better location kasi nandun yung talagang gimikan area. So anyways, ganun na nga. So, tapos pagpunta namin dito sa Riverside, hinintay pa namin yung taong mag-check-in sa amin. Nang unang sinabi sa amin na maghiwalay kaming 6, na yung isang apartment is 2 bedrooms, tapos yung isa hiwalay, studio. Tapos sabi namin, di ba pwede magkakasama kami? Tapos biglang binago. So meron na raw na apartment na 3 bedrooms. So andito na nga kami. So sa 3 bedroom apartment. So, hinayaan na lang namin. So bukas, lilipat kami dun sa International Plaza. Actually, maganda itong apartment na to. Parang gusto na nga namin dito na lang magstay. Kaso lang, yun nga, malayo sa gimikan. Yung International Plaza kasi pagbaba mo, andun na yung mga kainan. As in, lakad ka lang, puro kainan dito. Parang malayo dito. Okay na rin dito, maganda, maayos, malinis. Pero yun nga, lilipat kami sa International Plaza bukas. So, hindi naman alam kung ano mangyayari. Sana maganda rin yung apartment doon para at least naman masulit yung mga pagod namin today. Ang isa pa palang ma-advise ko kapag nag-book kayo dito sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Hindi ko lang alam kung sa Da Nang o kung sa Hanoi, ganun din. Pero dito sa Ho Chi Minh, ang ma-advise ko lang, katulad ako ang ginawa ko, di ba marami akong properties na binook months ago. So, kinokontakt ko sila. So, may mga, siguro yung isa o dalawa, hindi nag-reply sa akin. Kaya, pinili ko na yung isa na mas nag-reply. Meron pa akong binook na sinabi na yung account daw niya dun sa booking.com, canceled na yun. Nakapag-book pa ako. So, yun. So, siguro ang suggestion ko lang, pag nag-book kayo ng property, i-contact nyo na agad. Tapos, pag nag-reply, at least safe, makakapag communicate kayo. Pero pag hindi nag-reply, nako, cancel nyo na. Most likely, wala na yun. Ganun. Thank you very much. We are here. Yeah, thank you. Thank you, Michael. Bye-bye. Sana maganda rin yung room dito. Dito, medyo magulo yung area. Kasi, talaga siya, parang gimikan area. Okay, let's go. Anong room? 15? 40. So, eto na nga. Tong apartment na to, hindi siya yung nasa picture nung binook namin sa Agoda. Tapos ayan, ang dumi ng apartment. Hindi pa nalilinis. Hindi masyadong homey. Ayan, madilim. Tapos sabi ng contact namin, kakaalis lang daw nung gumamit. So, lilinisin pa nila. Tapos eto pa pala. Nung pag-land pala namin, di ko napansin yung message nila. Yung amount na sinisigil nila sa amin is 21,640,000 dong, which is 51,000 pesos. Yung booking namin sa Agoda was only 17,640,000 dong lang, or 39,000 pesos.
Imagine, 12,000 pesos difference. Grabe, huwag kayo magbubook dito sa 123 apartment. Talagang mawa 123 kayo. Ayun, no, tapos may bloodstains pa sa sheet. So, ayan, no. Ew. Let's go! Alis na ulit kami sa second room. Kasi nandun na tayo sa Iniwan mo namin yung luggages namin. So, mini-message ko yung contact ko dun sa apartment. Sabi namin, hindi kasi, hindi homey yung apartment. Hindi siya malinis. So, sabi namin, i-move niya kami sa better apartment. Kasi yung naakyat namin, hindi naman maduming-madumi, pero smelly. Basta ang hirap i-explain. Basta sige na nga, hindi maganda. Ayun, lakad muna kami. Saan tayo punta? Kain muna raw kami. Hanap kami ng makakainan. Let's go!